Mahirap maging isang OFW, lalong-lalo na kung ikaw ay isang ina, naiwan mo yung mga anak mo para mag-alaga ng ibang tao. Kaya kadalasan, pangako natin sa mga sarili natin na mag-ipon tayo at isang kontrata, dalawang kontrata lang at uuwi na tayo. Pero kadalasan, pagkatapos ng isang kontrata, dalawang kontrata, mag-renew ulit tayo dahil wala tayong ipon. Alam ko marami ang nakaka-relate dito. Kagaya ko, sabi ko dati mag-ipon ako at uuwi na ako. Pero inabot na ako ng 3 kontrata dito, andito pa rin ako kasi syempre, mabait naman yung mga amo ko. At ngayon nga ay pipirma na naman ako ng pang-4 na kontrata ko. So, ibig sabihin, pagkatapos ng kontrata ko na ito, 8 taon na ako dito sa amo ko. So, hindi ko lang namamalayan na tumagal na pala ako dito sa amo ko. Ganyan kasi kadalasan ang mangyayari sa atin pag mabait yung amo natin at tinuturing tayong pamilya. Minsan hindi natin namamalayan, inabot na tayo ng isang dekada dito sa kanila. Lalo na dito sa amo ko, wala talaga akong masabi dahil sobrang bait nila. Lalo na nitong alaga ko, buntis pa lang ito, andito na ako. Kaya naman lumaki itong alaga ko na disiplinado at pasalamat ako sa Diyos dahil napakabait na bata at napakabibo. Kaya naman, minsan pag medyo pagod kahit stress, ito talaga yung naging stress reliever ko. Siyempre, kahit gaano kabait ang employer ko dito, wala din naman akong plano na tumanda dito. Gusto ko din naman ma-enjoy ang buhay ko, siyempre. At saka isa pa, matagal-tagal na rin ako dito sa ibang bansa, inabot na rin ako ng halos 2 dekada. Kaya sa mga kapwa ko OFW, mag-ipon tayo para hindi na tayo abutin ng pagka-senior citizen dito. Siyempre, deserve din natin mag-enjoy sa buhay at ma-enjoy natin yung pinaghirapan natin. At oo nga pala, ako ang nag-process ng visa ko at ng kontrata ko. Kaya naman, malaki talaga yung na-save ko kasi yung pambayad ni madam sa agency, binigay niya sa akin. At siyempre, yung sobra akin na. Kaya naman, sobrang pasalamat ko dahil itong amo ko, napakabait at napaka-generous, napaka-kind-hearted at siyempre, napaka-considerate na klase ng amo. Kaya wala na talaga ako mahihiling pa. Kaya kahit minsan, gusto ko na mag-forgo dahil hinihiling ng mga anak ko, nasasayangan naman ako kasi bihira ka talagang makakita ng amo na ganito. Lalo na minsan, mapapasana all ka na lang talaga pag ito ay nagbigay ng regalo sa'yo or nagbigay ng extra bonus. Talaga namang wala ka nang hahanapin pa. Kaya sa mga kapwa natin kakonyang dyan, na mga gusto pang magpunta dito sa ibang bansa, ayan, huwag mawawala ng pag-asa, go, go, go lang. Kasi ito yung magiging daan para magbago yung buhay nyo. Pero syempre, alalahanin din natin na ang pag-abroad ay swertihan lang. Kung mapunta ka sa among mabait, swerte ka. Pero kung mapunta ka sa amo na hindi masyadong kabaitan, konting tiis lang. Dahil iba-iba ang ugali ng mga amo. Ang importante, matupad mo yung pangarap mo kung bakit ka pumunta dito sa abroad. So maraming salamat and God bless everyone. Ingat po tayong lahat and thank you so much for watching.